Unang araw ko sa Canada, sinalubong ako ng napakalamig na temperature. Grabe yung lamig dito mga besh, para kang hotdog na nasa freezer. At ngayong araw nga, aalis kami ni Maui kasamang aking habibi. Winter ngayon sa Canada mga besh, at first time ko nga ma-experience yung ganito, -20 ba naman? So ngayong araw nga pala, pupunta kami dito sa Service Canada dahil kukuha ako ng SIN number. Once na newcomer ka nga dito sa Canada, kailangan na kailangan mo ng SIN number. Kaya pagdating ko dito mga besh, ito agad yung inasikaso namin. After namin sa Service Canada, nag-ukay-ukay kami. Ang ganda pala ng mga ukayan dito sa Canada, naka-organize pa yung mga size. Nagutom kami sa mga nilakad namin, kaya after namin mag-ukay, pumunta kami dito sa KFC para magmerienda. Pagkatapos nun, pumunta naman kami dito sa Seafood City para sunduin si Mama P. Parang hindi naman pagod ang mother-in-law ko, napakaganda. Tapos dumiretso naman kami ng Dollarama para bumili ng mga kailangan namin sa bahay. Madalas kong naririnig tong Dollarama at napapanood ko rin sa iba. Mura daw dito mga besh, at ayun, totoo nga, napakamura ng mga bilihin dito sa Dollarama. Ngalawang araw ko sa Canada mga besh, dito ko na-experience yung nag-i-snow talaga. Ayan nga ang aking habibi, nagtatanggal siya ng snow sa driveway. Bawal daw kasing maipon yung snow sa driveway, kaya madalas tinatanggal niya. So, ang lakad nga pala namin ngayon is kukuha ako ng Alberta Health and Alberta ID. Napaka-importante ng mga inasikaso ko ngayon. Lalo na yung Alberta Health mga besh. Libre lang kasi magpagamot dito sa Canada, kaya kailangan maasikaso ko yun agad. By the way, si Maui naman pala mga besh is natapos na siya sa mga inaasikaso ko ngayon. Dahil nauna nga siyang dumating sa akin dito. After naman namin, dinala kami ng aking habibi dito sa West Edmonton Mall. First time ko makapunta dito sa mga besh, at heto nga daw yung pinakamalaking mall sa buong Canada. Tignan nyo naman nga, may swimming pool and water park sa loob ng mall. May wave pool pa yan mga besh, at may mga malalaking slides. As in, marami kang makikita dito sa West Edmonton Mall, at marami ding mga stores sa loob. Dinatnan na nga kami ng lunchtime dito sa mall, kaya dito na rin kami magla-lunch. Meron ding food court dito mga besh, tapos napastop nga kami dito sa may pa-free taste. Sa dami nga nang nakikita namin, hindi kami makapili ng aking bila. Ang dami kasi talaga naming nakikita na pwedeng pagpilian at iba't ibang pagkain. Pansin ko lang mga besh, laging marami yung mga serving nila dito, kaya every time na nag-order kami ni Maui, lagi kami naghahati. So third day ko na sa Canada mga besh, si Maui naman halos mga second week na siya dito. At ngayong araw nga pinasyal kami ng aking habibi, malapit lang naman to sa bahay namin. So dahil nga mas snow, nakakaslide talaga pag naglalakad ka, kaya dapat doble ingat. Pati pa, Amaw? Wait, 1, 2, 3. Dito sa Canada mga besh, kahit winter, umaaraw pa rin, at napakasakit nga ng sikat ng araw dito. Pero kahit may araw mga besh, sobrang lamig pa rin at negative pa rin yung temperature dito. Pag sumikat naman yung araw, medyo nalulusaw yung snow sa mga daan, kaya medyo maputik pag ganun. So dinala nga pala kami ng aking habibi ulit dito sa WEM. Iisa lang kasi yung winter jacket ko at hinahanap niya nga ako kasi kailangan mo kasi talaga ng winter jacket. So sobrang lamig. Nakakita nga kami ng mga boots dito, sobrang ganda. Tapos bumili pala kami ng popcorn at binilhan kami ng milk tea ng aking habibi. The next day, umaraw na naman mga besh. Tulad nga ng sabi ko kanina, nalulusaw yung snow sa daan pag maaraw, kaya sobrang maputi. Kinabukasan, kasama na naming lumabas yung mga Due Brothers. At ngayong araw guys, pupunta kami ngayon dito sa IKEA. Nasa 25 minutes away lang naman yung IKEA mula sa bahay namin. So mga besh, ayan nga pala si Jim at si Bon, kapatid sila ng aking habibi. Parehong-pareho lang naman yung IKEA sa Pinas dito sa IKEA sa Canada. Halos lahat naman ng nakita namin dito sa IKEA sa Canada is nakita din namin sa IKEA sa Pinas. So for today's ganap is naghahanap nga kami ng drawer para sa kwarto namin ni habibi. Kung nag-i-start pa lang kayo magpagawa ng bahay at naghahanap kayo ng mga furnitures, napakadami mong makikita sa IKEA. Naghanap din kami ng mga organizer para sa mga gamit namin sa kwarto. At ayan, nakapili na nga kami ng drawer, kaya kinuha na namin dito sa storage room. Oh! Bon, masira yan. Ay! Bon! Isa! Eh, yung san mo? Ang pinagkaiba lang dito sa Canada, self-service dito sa counter, ikaw yung magpapunch sa mga pinamili mo at ikaw na rin yung magpapack. Bigla kaming nagutom mga besh, kaya nilibre kami ni Jim ng hotdog sandwich at ice cream dito sa IKEA. Na-amaze nga ako mga besh kasi tig $1 lang yung mga hotdog sandwich nila dito. Sali kami nga dun.
Hotdog. Dito sa IKEA sa Canada, self-service din yung paglalagay ng mga sauce tulad ng ketchup at mustard. Kinagabihan naman pumunta kami ng airport, ihahatid namin si Kate, uuwi siya ng Pinas. Bali si Kate mga besh ay pinsan pala ni Habibi. Bye-bye! Ingat, ingat. Ingat! Ingat. Bye, Bon! Bye! Take care! Ayun, vlog niya, pinakangati yun. Ay, Oy, bye-bye!